Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko. Sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambayan ng Israel. Ngumanga ako, upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa akin. O kahit tamis na namnamin ang utos mong bigay sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kahit tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin.
Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na natamo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang tao, ang isang ito, kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa inyong lahat. Ang pamagat po ng ating reflection ngayon ay Scrolls Eating Prophet. Scrolls Eating Prophet. Mas matagal na pong Katoliko ang karamihan sa inyo kaysa sa akin. Alam naman natin, siguro yung mga pamilyar na, ako ay 27 years old na naging Katoliko.
dating Protestant. Ano ho? Kaya sa hula ko, hindi ko naman nasisigurado, ano ho, na marami-rami na ring narinig kayo na magagandang humiliya tungkol sa pagtulad sa mga bata, sa nawawalang tupa, at sa tunay na kadakilaan na tinetema ng ebanghelyo natin ngayon. Kaya kung inyo pong mamarapatin, ay nais ko sanang mag-focus sa unang pagbasa. Medyo naliligaligan kasi akong intindihin ito at hindi ko maunawaan ang tinutukoy ni Propeta Ezekiel nang sabihin niyang kinain niya ang scrolls o sa magaspang na pagkakasalin sa Tagalog ay aklat. Iba po kasi yung scrolls, nakapulon yung gano'n, nakaroll ng magkasalubong. Pero yung aklat, ganito, nakabind. So, hindi ko maintindihan yun. Ano ba yung ibig sabihin ni Ezekiel na kinain niya ang scrolls? Nabusog siya, yun ang sabi niya. At lasa daw pulot pukyutan o honey. So matamis. Kahapon pa po tayo minamangha ni Propeta Ezekiel sa kanyang mga pangitain at ngayon naman ay karanasan. Kaya sige, ito ang harapin natin. Napaka-graphic po ng pagkakasalaysay ni Propeta Ezekiel sa kanyang karanasan. Kitang-kita po natin na may 3 movements sa kanyang pagsunod sa 3 rin namang iniutos sa kanya. Una, kainin mo. Pangalawa, pumunta ka. At pangatlo, sabihin mo. Eat, go, and speak. Mahalaga pong maintindihan natin ang napaka-basic at napaka-simpleng gawain ng pagkain. Kung minsan kasi, dahil masyado ng karaniwan, ilang beses natin ginagawa sa maghapon, sanay na tayo, hindi na natin nabibigyang pansin. Ano ho? Ang akto pong ito ng pagkain, hindi po food, kundi eat. Ang akto pong ito ng pagkain ay pagpapaging bahagi, assimilation ng kung anumang kinain mo. Ginagawa mo siyang bahagi ng iyong sarili. Ano ho? Ang kinain mo halimbawang kanin at ulam kanina ay nagiging kaisa ng iyong katawan. Kung kaya mula sa iyong bibig, napupuno ang iyong kalooban. Bilang mga deboto, kinakain po ba natin ang salita ng Diyos o ang banal na Eucharistia o tinitikman lang? O ang katulad natin ay ang salmista sa Salmong Tugunan. Ano nga ba ang tugon natin kanina? Sa Salmong Tugunan, sino pong nakatatanda? O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Sa kultura po natin ngayon, para sabihing kinain ika niya yung kanyang sariling salita. Napaka-negatibo po ng dating. Ano ho? Para bang meron kang sinabi, hindi mo na pangatawanan, kinain mo na lang yung sinabi. Meron kang iniutos, hindi sinunod, ikaw ang gumawa, utos mo'y gawa mo. Kinain mo ang sarili mong salita. Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid, isa po itong napakainam na karanasan. Ang kainin ang salita, lalo na po ang salita ng Diyos. Ang punto po ay kinakailangang ma-digest natin at ma-consume
ang salita ng Diyos bago natin makatas ang sustansya nito. At para mangyari ito, dapat po muna itong nguyain. Nguyaing mabuti. Huwag lunukin ng buo nang hindi man lamang nalalasahan o naa-appreciate ang sarap para hindi na ho natin kainin pa ang sarili nating mga salita sa bandang huli. Pag nalinawan na po ba natin ang ipinag-uutos sa atin ng Diyos, sumusunod na po ba tayo? O nagpapatumpik-tumpik pa? Hindi natin alam kung pumunta nga ba si Ezekiel agad doon sa iniutos sa kanyang puntahan. Hindi rin natin alam kung sinabi nga niya agad ang ipinagbibilin sa kanya, naputol na ang ating pagbasa. Pero ang alam po natin, ang pagnganga po niya. Sinabi sa kanyang nganga, ngumanga siya. Ang alam natin, ang pagnganga po niya ay mabilisang pagsunod. Hindi na siya nag-antay pang sabihin ulit sa kanya ng pangalawa. Nung sabihan siya, sumunod agad siya. Nganga ka lang naman, di ba? E di ngumanga ka na. Ngumanga na siya agad. Pagsunod po ito. Ang pagpapatumpik-tumpik pa at pagsasabi ng wait lang, kung tutuusin po mga kapatid, ay hindi pagsunod. To delay obedience is actually to disobey. So mga magulang, gusto ko kayong tanungin, ano ho? Pag po ba may iniuutos kayo sa inyong mga anak at ang sagot nila ay wait lang, nagwe-wait po ba kayo? Sino pong nagwe-wait? Taas ang kamay. Ay salamat. Ay meron pa rin. Meron palang nagtaas. Meron palang nagtaas ng kamay. Okay. Kung ganun, kinukonsinti po lamang natin ang hindi nila pagsunod. Kung totoo yung sinasabi natin na to delay obedience is essentially to disobey, edi yung pagsasabi nila ng wait lang at nag-wait ka nga, edi kinonsinti mo yung kanilang disobedience. Nabaligtad tuloy ang mundo. Ikaw na ngayon ang tagasunod. Isa-isip po nating nahawakan ni Ezekiel ang kalooban ng Diyos dahil sa kanyang kahandaang magpakumbaba sa kanyang presensya. So kumusta po ang pagkagagap natin o yung grasp natin? Kumusta ang ating handle sa kalooban ng Diyos? Para sa atin, gaano po tayo kasigurado na ang ating ginagawa, ang ating kinalalagyan, ang ating tinatahak ay ito nga ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ano po ang gusto niya para sa iyo? Ano po ang attitude natin pag ang gusto niya ay hindi pala akma sa gusto natin? Nakikipagbuno po ba tayo sa Diyos? O tumatalima na agad? Siyempre, ang tamang sagot, tumatalima na, Father. Siyempre, yun ang tamang sagot. Tinatanong pa ba naman yun? Ang tamang sagot, tumatalima na agad. Pero mas malimit kaysa minsan, mga kapatid, natatagpuan po natin ang ating sariling nakikipagbununga sa Diyos. Makakapakipagbuno po tayo sa Kanya hanggang gusto natin
pero hindi po tayo mananalo. Diyos po siya at tayo'y hindi. Tayo ay tao. Yun ho ang tawag niya kay Ezekiel. Pagkarinig ko kanina kay Bonsai na sa unang pagbasa, yun kaagad ang unang sinabi. Ito ang sinasabi ng Panginoon, tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Ay dahil nga tao tayo eh. Kaya yun ang tawag sa atin. Kung ganun, kung tao pala ang tawag ng Panginoon kay Ezekiel sa unang pagbasa, ay di wala ho palang ipinagkaiba tayo sa Kanya. Okay, wag na natin masyadong pakahabulin ito, no? Wag na natin masyadong pahirapan ang ating sarili. Iuwi na lang po natin ang punto na sa halip na makadiscourage, ang pagkakilala po nawa natin sa katotohanan ito na siya ay Diyos at tayo ay tao, ay maka-encourage nawa sa atin sa pagtanggap na tayo nga ay tao at hindi Diyos. Sa pagtanggap sa kapakumbabaan na makikita ng malinaw sa mga bata at sa mga nawawalang tupa gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo. Mahal na poong Jesus Nazareno, pag kami po ay nawawala, hanapin niyo po kami. Pag kami po ay nagwawala, paamuin niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Sa bawat panalangin ng atin pong tugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na tao ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao na walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa Langit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa Ama ang ating mga personal na intensyon, pati po yung mga intensyon na ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay.
Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ayun na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.